Yun, magandang buhay mga kaibon. Yan, nagbabalik ang NBA Low and ABL. Yan, dito tayo sa sa labas sa ating munting ibunan. Yan, dito sa ating munting ibunan na mga parakits. Yan, mga alaga nating parakits dito sa bali, nagpapahinga sila. Mamaya ko na ito papatukaan. Mamaya na ako magbibigay ng mga patuka sa kanila. Yan, yun nga. At nagbabalik nga ang NBA Low and ABL. Matagal na nga akong hindi nakapag-upload at marami tayong ginagawa dito sa ating bahay. Saka yun nga sa amin pinagkakakitaan ng aking asawa na hindi na ako medyo nakagawa ng ng content sa ibon. Ngayon nagbabalik ako at i-share ko sa inyo yung yung kung napanood yung nakaraang na nagpares ako ng mga Texas Steel Body. May mga inakay na sila. I-share ko kung ano nga yung nilabas. At kung ano yung mga mutation, kung nakakuha ba tayo ng mutation na visual na Texas Steel Body. Mamaya pag-usapan natin yung mga inakay natin na Texas Steel Body. Mamaya pagkatapos ng intro. Ang ganda, yan ang NBA Loft Aviary, the best place to be. Welcome back mga kaibon. Yan, babalik dito ang NBA Loft Aviary. Yun nga, pag-usapan natin yung mga painakay natin na Texas Clear Body. Tsaka meron akong mga inilagay na ibang itlog. Bali, siniter natin dun sa aking Texas Clear Body. Kasi may mga breeder ako na ayaw maglimlim. Nakita ko fertile naman yung itlog. At sinama natin dun sa mga breeder natin na Texas Clear Body. Yan, silipin natin mga kaibon yung mga painakay nila. Kung hindi man tayong kung hindi man ako nakapagpapisa ng marami, pero okay na rin yun at hindi ako na zero. Yan. Silipin natin mga kaibon ang ating mga painakay kong Texas Clear Body. Ayan, morning mga kaibon. Yan, silipin natin yung mga inakay ng ating pinagpares na Texas Clear Body. Bali tatlo yon, tatlo silang Texas Clear Body na ipinaris ko sa mga palo at albino at lutino. Yan, kasi doon sila match na ipares na para nga makapagpalabas ako ng Texas Clear Body na kulay nila na mutation. Yan. Bali itong mga pinagpares nating mga Texas Clear Body, meron ako mga meron ako mga nilagay na ibang itlog sa ibang breeder ko na hindi na nalimliman. Bali pina-adapt ko sa kanila at check natin kung nakapagpapisa ba sila ng kanilang mga inakay. Nasilip ko noon dati ay yung iba hindi fertile, pero nakapagpapisa tayo kahit na sabihin natin hindi fertile yung kanilang mga initlog, ay meron pa rin na napisa na iilan at meron tayong nakita na mga Texas Clear Body na talagang visual doon sa magulang na nila, doon sa tatay. Yan, silipin natin mga kaibon, tara tayo. Bali itong una natin sisilipin, ang nasilip ko kahapon, bali kapipisa pa lang ng kanilang itlog, kasi ito yung huling-huli kong pinagpares dahil bata pa yung hen. Ko muna sila, pinagkilanlan para hindi nga pag-match at nakita ko nakapag-itlog na at ito yung huling-huling nakapagpapisa. Bali kahapon lang to napisa yung isang inakay nila. Check natin mga kaibon. Ayan mga kaibon, syempre kakatok muna tayo sa kanilang pinto sa nest box para hindi siya mabulabog, kasi meron pang mga ibang itlog na hindi napipisa na baka magulat pagbukas natin kung hindi tayo kakatok at mabasag. Ayan, check natin mga kaibon.
Ayun mga kaibon, meron na. Bali ano to, bali tatlong itlog. Tatlong itlog lang nila. Meron na pala, dalawa na pala yung napisa. Silipin natin. Ayun, ito mga kaibon. Bali tatlong itlog lang ang kanilang nililimliman. Ayan. At nakapagpapisa tayo ng dalawa na. Ayan. Sana mag-visual na na Texas Clear Body kasi ang project ko nga ay maparami yung aking Texas Clear Body. Yan. Tatlong lalaki to na Texas Clear Body na pinaris natin. Ito yung kaparis niya na hen. Bali ano siya, albino palow. Red eye. Pero ang papansin natin, wala namang nakuwang red eye. Siguro 100% talagang visual na visual sa tatay. Yan. Ito yung tatay nila. Ito yung cock na Texas Clear Body. Siguro baka possible mamaya mapisa na. Kasi na-check ko to noon nung naglilimlim sila. 1 week na paglilimlim, nakita ko tatlo yung fertile. Yan, fertile yung kanilang itlog. Pero okay na yan kahit na konti lang yung kanyang initlog, pero at least mapisa lahat ng kanilang inakay. Ito yung dalawa. Yan, silipin naman natin yung yung dalawa pang pares natin na Texas Clear Body. Doon naman tayo sa kabila. Ayun mga kaibon, dito naman tayo sa isa. Yan, patok tayo. Nasa loob yung ko, yung mga breeder. Yan. Yan, marami. Yan, kung mapapansin nyo, iba't ibang kulay. Kasi nga ito nga yung sinabi ko sa inyo kanina na nagpa-adapt tayo ng ng ibang itlog doon sa ating mga ibang breeder na hindi naglilimlim. Yan, para mabuhay lang yung kanilang mga itlog, pinasiter natin dito sa ating mga alagang breeder na Texas Clear Body. Yan. Pero may nakikita ako dalawang Texas Clear Body. Dalawang Texas Clear Body, doon na nakikita ko yung visual nya. Yan, ito makapansin nyo. Bali ano yan, 5. 6 yung initlog nila. Kaya meron isang hindi napisa. Pero hindi ko na inalis. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo, silipin ko sa inyo, papasilip ko sa inyo yung yung mga nila. Ayan Ayan. Ito yung nanay. Yan, nilimliman pa nga niya yung yung kanyang mga inakay. Tapos merong dalawang red eye diyan. Yan. Yan, magaganda. Etong normal green na to, doon to sa sa isang pares ko na normal green na inilagay natin. Tapos meron diyang itlog na na sa rainbow at napisa din. Ito yan yung sa unahan, yan Texas Clear Body yan, halata naman na is meron na tayong Texas Clear Body na na painakay, mapaparami natin. Ngayon sana merong hen na Texas Clear Body na pwede nating ibangga dito sa magulang dyan sa tatay. Yan. Yung sa magkapatid, yan hindi natin pwedeng ipagpares kasi nga baka may abnormality na lumabas. Hindi natin maiwasan. Kaya ang pwede nating ipares sa magulang. Yan. Para mapabuo pa rin yung sinasabing linyada nila. Yan. Doon naman tayo mga kaibon sa sa isang pares natin. Yan. Ito yung isang Texas Clear Body na lalaki. Pangalawa na yan. Kaibon, doon naman tayo sa kabila. Ayan mga kaibon, ito yung pangatlo nating breeder na Texas Clear Body na ipinares ko sa sa lutino. Yan, plain lang siya ipinares ko. Tapos check natin yung anak nila. Pisa na rin to, pisa na rin yung kanilang mga inakay.
Ayun nga mga kaibon, ito nga pala yung binibigay ko sa kanila, yung pagkain. Yan, yung white millet at saka itong Integra 2000. Yan, combination yan. Tapos nagbigay rin ako ng ng nguya-nguyain nila parang oat growth. Yan, pampataba ng kanilang mga inakay. Yan, ito ang hindi ko talaga inaalis pag may mga inakay sila sa aking mga breeder, ang Integra 2000, kasi ito yung nagpapabilis ng paglaki ng mga inakay, na pag sinubos nila ay talagang mabilis na lumalaki yung kanilang mga inakay. Yan. Ito silipin na natin. Bali ito yung isang Texas Clear Body na pinagpares ko. Yan, bali pangatlo yan. Check na natin yung kanilang mga inakay. Yan nga mga kaibon, syempre kakatok muna tayo para hindi mabulabog at maiwasan na maitalisik yung mga anak nila. Ayun mga kaibon, ito yung pinares natin. Ayan, ito yung pinares natin, no? Ayan. Bali ang itlog niyan ay 6. Yan, yun ang mapapansin nyo, itong tatlo hindi pa pisa. Pero possible hindi na siguro mapisa. Yan. Yan, ayun yung nasa dulo, Texas Clear Body. Yan, ito mana to sa nanay. Yan, may halong dilaw. Tapos yun, siguro possible yung isa, Texas Clear Body yun. May puti, tapos red eye. Yan, magandang sinyalis, baka makapagpalabas nga tayo ng Texas Clear Body na red eye. Yan, sana makapagpalabas tayo. Tsaka malalaki yung inakay nila. Yan, malalaki. Yan, gaya nga nung sabi ko, talagang nagpapalaki nga yung Integra 2000. Yan, silipin natin mga kaibon na pakita ko sa inyo. Ayun mga kaibon, ito yung sinabi ko sa inyo na talagang visual na Texas Clear Body. Yan, manang-mana sa tatay. Yan, ito yung pinaka nila color, tapos pinaka body white. Yan. Possible hento. Yan, ganda. Bali ang nakakuha ako ng 6 na pirasong Texas Clear Body dun sa tatlong pinagpares natin na Texas Clear Body. Bali sila uli ibibreed ko para nga dumami sa aking ibunan yung mga Texas Clear Body, kasi ito nga yung gustong gusto ko, malinis na color ito, maparami ko dito sa aking ibunan. Kasi ang ganda, di ba? Yan, ibibreed ko uli sila, bali unang clutch pa lang naman 'to eh. Maparami ko uli. Yun nga mga kaibon. At okay na 'yun, at naswerte pa rin tayo, nakapagpapisa tayo ng kahit na iilan lang yung napisang itlog. Okay na rin 'yun, at hindi tayo na zero. Yan, kasi may mga dati noon nagbe-breed ako ng mga ibang mutation, ay sa unang clutch nila zero talaga, walang nagfertile. Itong pinagpares ko ng Texas Clear Body okay naman, kahit nasabihin natin 3 or 4 ay meron pa rin, hindi ako na zero dun sa siguro itong pagdating ng second clutch nila sana 100% na yung kanilang papisa. Yan, sila pa rin naman yung i-breed ko siguro hanggang 3 clutch, tapos ipapahinga ko na sila muna. Mag-breed tayo ng ibang mutation naman. Yan. Yan. Salamat sa inyong panonood mga kaibon, at na-share ko rin yung painakay na nilabas ng aking Texas Clear Body. Yan. Yan. Kita nyo yung isang breeder natin talagang maganda yung pangangatawan niya. Talagang buong buo. Yan.
Pansin nyo, maganda talaga yung ano, no, yung kulay ng Texas Clear Body. Yan, ayan talaga yung gustong gusto ko dati nung una pa ako unang beses ako mag-alaga. Doon ako nagagandahan sa puti. Yan, puting mga parakeets kasi nga malinis. At maganda yung pagkakatayo ng kanilang katawan. Yan, para bang ano, hari. Yan, hari na isa na ano, na ibon. Yan, dito sa akin ibon. Yan, hanggang dito na lang mga kaibon, siguro yung aking pinakita sa inyong mga inakay. Panoorin niyo yung ano, yung una kong video, yung una pa lang na pinagpapares ko sila. At ito yung second na nakapagpapisa na yung aking mga alagang Texas Clear Body. Yan, ito nga isa kong alaga na Texas Clear Body. Nakita ko nag-aano naman, nag-mate na naman. Baka mag-itlog na to. Kung makababa na yung mga inakay nila, ay makapag-itlog na uli at makapagpa-breed uli ako ng ano, ng another Texas Clear Body. Ito mga kaibon yung isa kong ano, yung bagong sinalang. Yan, basal, mga bata pa naman to. Pinagkakakilan lang ko muna sila, magliligawan. Yan ang palo, parehas palo yan na mga parakeets na nagmula doon sa mga breeder ko na mga palo. Paramihin natin yung ano, palo dito sa akin yung ginagawa. Kita nyo, gusto ko kasi yung ano, yung malilinis na ibon. Yan, para makita natin na magaganda nga yan sa ating ibon. Papakita ko sa inyo yung isa pang ginawa kong breeder. Yun, ito mga kaibon. Itong gray opaline na crested at itong hen na crested din. Yan naman yung project ko. Sina-on basal pa naman yan sila. Inaano ko pa lang na magligawan. Pero kung mapansin kong nagme-mate na, ililipat ko na yan sa ano, sa may nest box. Maganda tong dalawang to. Doon naman tayo sa aking ano, flight cage. Ayun mga kaibon, ito yung iba nating ano, yung mga painakay. Naiano na natin. Nailagay na natin dito sa flight cage, sama-sama na sila. Yan, pinapagulang ko na lang to at maghanap na naman ako ng ano, ng gagawing panibagong mga breeder. Yan, yung mga dati kong breeder na medyo nakakailang clutch na, ipapahinga ko na at kukuha naman ako dito ng mga panibagong future breeder dito sa aking ibunan. Nagpapahinga sila ngayon. Nagpapahinga yan. Ayan, hanggang dito na lang mga kaibon. At sana nagustuhan nyo yung ginawa kong video about sa sinilip natin yung mga inakay ng aking pinagparis na Texas Clear Body. Bali sa susunod na ano na clutch, papakita ko ulit sa inyo yung mga kaganapan at kung ilan nga yung paitlog nila at painakay. Hanggang dito lang mga kaibon at maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig ng aking ginawang video. Please like, share, subscribe at don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ating tulad na itong ina-upload ko ng mga video. Keep share at para makita ng mga bagong ano, mag-iibon na yung mga sinishare ko sa inyong mga tips pag-aalaga at pagbe-breed ay makita nila at maengganyo silang mag-alaga rin ng mga para. Hanggang dito na mga kaibon at maraming salamat sa inyong panonood. Suportahan nyo na lang po ang aking channel, pa-subscribe at share. Yan, share at like po. Maraming salamat sa inyo. Happy breeding mga kaibon.